Natakbo po sa isip ko. Galit rin pala sa akin sila. Dati po yung nabubuntis ako, galit po sila sa tatay. Tapos ngayon naman po yung kakulong na sa akin naman po galit. Hindi ko po maintindihan sa kanila. Nagkamali na nga po yung tatay ko sa sarili ko. Doon pa sila po kumakampi. Ano paramdam? Bilang kadugo mo sila pinsan mo sila Masakit po sa akin. Hindi na po. Ang katira yung mayaman. Makakapaniwala ka ba na magkakaroon ka ng ganito? Para na rin, kasi po kayo pamilya ko na rin. Kakayanin ko na lang po kahit masakit. Guys, welcome back sa ating munting channel at maraming salamat sa lahat ng patuloy po na sumusuport at nanonood sa mga ginagawa nating vlogs everyday. At maraming salamat din sa kasama natin always na si JM. At ngayong araw, dito po tayo ngayon sa lugar nila Ate Ninya kasi nga po ay meron ako sa kanyang gustong ipakita ngayong araw at meron ako sa kanyang gustong sabihin. So tara, tingnan natin kung nandiyan po siya ngayon at kung anong ginagawa niya. Okay, tara. Alas 3 na po ng hapon. Kami nakabisita dito kasi pina-enroll pa namin si EJ kanina at naghanap pa kami ng boarding house niya. Kaya ngayon lang kami nakapunta dito at nananghalian pa din kami ni JM kasi nga di pa kami nanghalian kanina. Kaya inabot kami alas 3. Dito na tayo daan, guys. May daan naman pala dito. Doon kasi sobrang putik doon. Lalaki din po ng bahay ng mga kamag-anak dito nila Ate Ninya. Oh, may baka dito Sana may tao dito. Tao po. Tao po. Parcel po. Kala niya parcel. Ba? Angas naman, nagra-radyo si Ate Ninya. 2 buwan ko rin tiniis ang pananakit niya sa akin. Pat-off mo muna yung radyo mo. Hindi ka pa rin nanawa sa pakinig mo ng radyo ng isang araw? At hanggang ngayon nakikinig ka pa rin? Patayin ko muna ha? Patay mo na. Bless muna. Paano mag-bless? Ganyan. Oh. Diba? Kamusta Ate Ninya? Ayos naman po. May uling ka sa mukha. Ang nagluto din sa kabila. Yung birthday? Nagharap ako. Yung sinasabi mo? Yung pong pinsang ko, nagkakaon po si Willa. Nagpabantay pong sinaing. Okay. Kala ko yung birthday na sinasabi mo. Ibig sabihin, ikaw ang nag-ano ng sinaing nila. Opo. Ang galing naman. Kamusta ang mga anak mo? Ayos naman po. Yung babae mo, kamusta pakiramdam niya nung sa araw na... Kahapon po liban. Bakit? Ang gawa ko. Masama pakiramdam? Opo. Dahil ng pagbiyahe natin, yung sinasabi ko guys ay dapat talaga yung bata Nagpabili po ako sa ate, gamot. may pabili ka. Pero ngayon nakapasok. Opo. Nasaan siya ngayon? Sa school po. Hanggang ngayong oras? Opo, lalabas na po. Okay. Inaabot pala siya ng ganito. Nga pala, panghapon pala siya, no? Itong bunso mo, anak, kamusta naman? Ayos naman po. Okay naman siya, wala namang problema. Doon po tayo galing. Oo. Hatid kayo dito sa amin na po. Hapon. Ikaungkot po ako din tapos po yung isang pinsan ko pong lalaki. Duwais po yung gabi. Sabi ko, nakita daw po ko yung kumari ko sa kanluran. Sabi ko, hindi, bakit ga? Nagpapadala daw po ang tatay. Damit saka kumot. Sabi ko naman doon sa pinsang ko po, kung sinong kailangan, siya daw ay sa akin. Siya ayaw daw po. Bakit ayaw niya pumunta sa'yo? Ayaw po makuha sa TV. Wala namang problema. Kung gusto niya pumunta sa'yo dito at may kailangan siya, hindi, wala namang camera. Ayaw daw po eh. Ako daw po magagaya. Aba, Sabi ko, ayaw ko. parang yung ipinakulong mo, itinitreat mo pa.
Hindi ko naman po nagagawa. Kaya nga. At saka, bakit nanghihingi ng ganon? Eh, may mga damit naman na binibigay sa kulungan. Nga po, 2 beses na po nagdalaw sila. Una daw po may dalang gamot kasi daw po nagpapanas ang katawan. Nagmamanas kasi nga, gawain sa inom niya dati. Opo. Sa ala, kaya siya namamanas ngayon kasi tumigil. Opo. Tapos, dinalhan nila nung una ng gamot. Nung pangalawang dalaw nila, Wala pa akong dala. Kasi po ayaw ko pong bigyan. Ayaw naman pumupunta din sa akin. pero sino daw ang magdadala nung kinukuha nila sa'yo? Ikaw o sila? Sila daw po. Kaya hahanda ko lang daw po ang gamit tatay. O ganito na lang gawin mo. Nasaan ba ang mga gamit ng papa mo? Doon po. Andoon. O sabihan mo na lang sila kung gusto nila, sila na lang pumunta doon. At kunin nila yung gamit. Bibigyan mo kamo sila ng pahintulot na pumasok doon. Pero tingnan nila Ate Lynn doon. Tapos kunin yung gamit, sila na mamili, tapos dali na nila doon. Pero hindi na ikaw ang magre-ready no, natin niya. Yung po nasabi po pinsan sa akin ganyan. Natakbo po sa isip ko ano po eh. Galit rin pala sa akin sila. Kasi po sila kampi po tayo sa tatay. Hindi po sa akin. Dati po yung nabubuntis ako, galit po sila sa tatay. Tapos ngayon naman po yung kakulong na sa akin naman po galit. Hindi ko po maintindihan sa kanila. Doon ba ate ninyang kayo ay hindi pa nakakulong ang papa mo? Ito ba mga pinsan mo? May nagagawa ka ba sa kanilang hindi maganda o wala naman? Wala naman po. Bakit sila ngayong panahon na ito nagkakaganyan? Hindi ko po alam eh. Nagalit po sa akin yan pong nangyari po sa... Pagpapakulong mo sa tatay mo? Opo. Hindi ko maintindihan guys. Kung bakit may mga, wag po sanang sasamahan looban ng mga kamag-anakan ni ate niya. Para sa akin lang po, bakit po kaya ganon? Na ang ini-expect namin na lahat ng kamag-anakan ni ate niya na ayaw sa nangyayari sa kanya noon ay nasa panig niya ngayon. Pero bakit po kaya ganon na ang nangyayari po ngayon ay parang kasalanan pa ni ate niya na ipinakulong niya yung papa niya? Di ba? Bakit parang kasalanan po niya? Hindi po, kasi ang may kasalanan po dito ay yung papa niya na na-attempt niya o kumbaga nakayanan niya na galawin ang sarili niyang laman o kainin ang sarili niyang laman. Na yun po ay napakabigat na kasalanan. Ito na lang po isipin natin. Alam ko po kamag-anak niyo, kaano niya si tatay? Pinsan po. Sa side ba ni tatay yun? Okay. Kung kayo man po ay kamag-anak na buo ni tatay, ang pangungonsinti po kasi sa isang mali ay baka tayo din po ay magkasala. Imbis na tayo po ay labas sa kung ano man yung pagkakasala ng ibang tao, baka po tayo ay madamay sa pagkakasala ng isang tao dahil kinukonsinti natin o kinakampihan natin yung mali. Di ba? Kaya sana po, pakita nyo naman kay ate ninyo yung pagmamahal nyo sa pinsan ninyo. At kayo po ay huwag nyong panigan ang mali. Sana po ay kay ate ninya kayo po lumapit, kay ate ninya kayo pumanig. Kasi ginawa po ito ni ate ninya dahil siya po yung nakakaranas ng kalupitan, hindi po kayo. Kayo po madaling sabihin na grabe naman si Ninya, pinakulong tatay niya yun. Madali lang pong sabihin yun para sa ating hindi naranasan yung nararanasan niya. Pero sa kanya na nakaranas ng matagal na panahon, masakit po para sa kanya yun. Kaya karapatan niya na ipaglaban yung sarili niya. Kaya, sana naman guys, matauhan tayo. Huwag naman sana tayo magbulag-bulagan. Tayo ay sa side tayo dapat natin niya guys. Diba? Dapat lang napagdusahan ng isang kasalanan. Diba? Lahat ng kasalanan may kaparusahan. Kung hindi man sa kapwa-tao, sa taas pa rin, may parusa pa rin yan. Kung hindi man sa atin, na mga tao lang, sa nasa taas guys, hindi yan makakaligtas. Kaya pati yung mga nangungonsinti guys, nakakatakot. Baka pati sila yung nasa taas pag nagbigay ng parusa, madamay. Kasi, syempre, kinukonsinti natin yung gumawa ng isang hindi lang basta immoral diba? Sabi nga nila Ate Lynn, immoral. Nakakatakot yun guys, kaya sana huwag natin konsintihin. So ano naman ang plano mo Ate Ninya? Anong plano mo na
Okay ba sa'yo yung sinabi ko na sila na napupuntahin mo doon? Okay naman po. Okay naman sa'yo. Buti nga hindi mo na dinala dito yung mga damit pa ng tatay mo eh. Bakit ko po dadalhin? Hindi mo lang akong gamit yun. O, di ba? Buti nga hindi mo dinala dito eh. Kasi nakakatakot kung pati yun dinala mo pa dito. Kaya natanong ko sa'yo kanina kung nasaan eh. Ako nga po natatakot uwi doon eh. Parang tingin ko po naroon po sa loob. Ang papa mo? Opo. Natakot ka. Eh, simula ba nung lumipat ka dito, hindi ka na pumunta ka doon? Hindi na? Wala lang na ho. Yun na po, nagtagal hindi na po ako nagpunta. Kapag pumupunta ka doon, anong ginagawa mo? Kukunin ko po yung ibang gamit ko. Ganun lang. Aba. Nagdadahan-dahan po lakad ko. Tining niya, may tatanong ako sa'yo. Sa ganitong nakikita mo na imbis na ikaw yung kampihan ng mga pinsan mo, anong nararamdaman mo? Sumasama ba loob mo? Anong paramdam? Bilang kadugo mo sila eh, pinsan mo sila eh. Opo, masakit po sa akin. Nagkamali na nga po yung tatay ko sa sarili ko. Doon pa sila po kumakampi. So, sa madaling salita, masama yung loob ni Ate Ninya sa kanya mga kamag-anak. Kahit naman po siya siguro, sino, kahit sa akin po nangyari ito, tapos nakita ko yung mga pinsan ko na mas lalong malayo sa akin, mas lalong lumalayo sa akin. Kahit siguro po ako, sasama yung loob ko kasi ako yung nangangailangan ng ng kalinga nyo eh. Di ba? Ang suporta nyo, ako yung nangangailangan, tapos ngayon kayo wala sa akin. Okay, so sige. Ganito Ate Ninya, may gusto nga pala ako sa iyong ipakita, ha? Okay. Ay mo. Ayan. Ganyan po. Ano masabi mo? Ha? May kang. Ano masabi mo? Happy New Year? Pumuputok ka. Okay lang yan. Wala problema. Ako din naman. May ubo din ako. Ang katira yung mayaman. Ha? Ano masasabi mo? Maganda naman po. Ang parang ang nakatira ay? Mayaman. Okay sa'yo ang gantong design. Opo, ayos naman po. Di ba? Ito, yan yung magiging gate nyo. Tama na, baby. Baka nagugutom. Nagpa-breastfeed ka na ba? Hindi pa? Pa? Nagpa-breastfeed ka na? Nagpasuso ka na sa kanya? Hindi pa? Hindi pa po. O magpasuso ka muna. Itaas na lang ang camera. O takpan. May pantakip ka ba dyan? Yan, para hindi makita. Baka madumi to, ha? Mangati ang anak mo pag madumi. Hindi ako maniwala sa bahay. Ha? Wala ko. Hindi ka makapaniwala? O, didi ka na, bibi. Sige na, didi na. Kaya mong takpan? Apa. Alam mo? Apa. Baka hindi makahinga, ha? Hindi. Hindi naman. Wait lang po. Pina-stop ko yung camera guys kasi nagpapa-breastfeed si Ate Ninya eh. Kagaya na lang nung biyahe natin ng isang araw, basta ka na nagpadede doon sa likod, hindi kita tuloy sa camera. Nakita ko, pinapanood ko na. Sabi ko, yari, kita yung pagpa-breastfeed ni Ate Ninya. So Ate Ninya, ito, pinapakita ko sa'yo. Makakapaniwala ka ba na magkakaroon ka ng ganito? Ha? Hindi ka makapaniwala na magkakaroon ka nito? Inisip mo ba sa talang buhay mo na magkakaroon ka niyan? Hindi po. Ay, ganun. So, magtototohanin natin yan, Ate Ninya. Ito, yan yung magiging gate mo. Yan, pasukan mo yan. Nandito ang pintuan yan, ha? Meron pa ito talagang tapos gagawa natin ang 2 kwarto. May sala, nalagyan ng TV, upuan, sala set. Ha? So, ito na, pinakita ko na sa'yo para pag ginawa, alam mo na. Opo. Ha? Masaya ka naman pag nagkaroon ka niyan. Ito guys, hindi ko naman na sa inyo papakita, kaya Ate Ninya na lang muna. So, ito, Ate Ninya, ay papasimulan ko siguro to pag natapos natin yung 3 weeks na inaantay natin. Ha? Okay ba sa'yo? Sige. Isa ka na sa may maayos-ayos na bahay dito. Pag dumating yung panahon na maayos to. Di ba? Anong pagkakaiba niya sa bahay ninyo dati? Malaking iba po. Ha? Pantay yan. Yun po yung pag-iba. Yun tagilid. Ito, pantay. Sementado, di ba? So, ito talaga yung gusto ko din na mapagawa dito sa inyo. Kumbaga, ito Ate Ninya, sa totoo lang, ikaw yung pinakaunang tao na mapapagawan ko ng ganito. Kasi ang mga napapagawa ko lang talaga sa Bicol, mga light materials lang, gawa lang sa hardiplex, ganun. Kumbaga ito,
Pagsisikapan ko talaga ito na may pagawa ko sa iyo. Ano? Tsaka naniniwala ako hindi ako pababayaan ng mga manonood natin. No? Mapakita na po ng kapatid ko. Papasa ko na ito kay Ate Isel, ha? Para ma-estimate na ni Kuya Aris, ha? Baka nainitan, hindi naman? Hindi naman. Parating na inay. Parating na ang inay. Pati lahat kayo, inay ang tawag niyo kay Ate Isel? Hindi naman po kung po ano. Pati si Ate Ilin, naririnig ko. Inay eh. Nasanay na po kami. Nasanay kayo. Para marinig ng bata, gayahin. Opa. Kaya ako nagtataka, bakit pati si Ate Lin, ang tawag kay Ate Isel, inay. Pag ito narinig ko din, ang tawag din kay Ate Isel, inay. Sabi ko, lahat ba ng tao dito, inay ang tawag kay Ate Isel? Pati ibang tao kasi dito, inay. Ayaw pong kaka eh. Ang matanda po sila daw ganyan. Ganon. Okay, so sige Ate Ninya, may isa pa pala ako sa yung gustong sabihin o pag-usapan. Narinig mo ba nung pumunta tayo, Ate Ninya, sa Manila na sinabi nila na posibilidad abutin ng 1 taon yung hearing? Hindi mo alam yun? Nalaman ko po yan. Yung pong kung hindi din maharap ko daw po tatay. Yun lang ang nalaman mo. Pero alam mo ba, alam niyo mga kabayan ko, medyo nalungkot lang din ako kasi nasabi nga sa amin na yung hearing ay possible abutin ay 1 year. Kumbaga, ang pinakaunang hearing ay abutin pa ng 1 taon. So akala ko 3 weeks. Kaya nga sabi ko, ganun pala katagal. Kaya nga tinanong kami ni doktora, gaano nyo katagal kayang tindigan si Ate Ninya? Gaano nyo katagal siya kayang tulungan? At isa lang naman din ang sagot naming lahat hanggang sa matapos po ito. Kaya, ayun, sabi niya, gusto ko lang sa inyong ipaalam na abutin ng 1 taon. Ang tagal, di ba? Nga po eh. Nakakainip. Ano po kayo, parang tingin ko pagod na ho. Hindi naman sa pagod. Kumbaga, ang iniisip ko lang dito kasi, okay din naman. Kasi kahit na ganito, abutin 1 taon, si papa mo ay nakakulong. Ano? Ang mahirap kasi nito guys, kung abutin 1 taon tapos nasa labas, okay din naman at nasa loob. Diba? Kaso nga lang, ang tagal talaga. Ang tagal. O di bale, kaya mo at kahit 1 taon yun, di ba, sabi ko nga sa'yo, kung dumating man yung time na yun at hindi na kami nag-vlog, isang tawag lang sa akin, pupunta pa rin naman kami. Di ba? Hindi kasi natin alam pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon. Baka mamaya, nagtatanim na lang ako nun. O, baka di na ako nagbablog nun. O, pero isang tawag lang sa akin, pupunta pa rin kami para sa iyo. Natin niya, anong maiba muna ako, anong tinanghalian niyo kanina? Ano po, ulam pong laki mo. O, bakit Lucky Me? Naturuan po kaya na po ako umaga, ma'am. Ha? Narito po si ma'am. Yung po Ay, tinuruan ka kanina? Apa. Wow, kumusta? Yung pong ugong nga sasakyan, akala daw po kayo. Oh. Kaya tawakbo na si ate. Nagtatago. Tumakbo saan? Doon po, sa daan, titingnan daw po kung kayo po yung parating. Doon dumating. Sabi ko, Bakit nagtatago parang si hindi ma'am? naman po may ugong nga sasakyan. Nakita naman na siya dati din sa camera. Di ba? Nahihiya daw po sa inyo. Hindi naman siya dapat maya. Kami nga dapat ang mahiya sa kanya kasi nagtatrabaho siya nang hindi siya nagpapabayad. Kusang loob, di ba? O, kamusta naman ang pagtuturo sa iyo kanina? Ayos naman po kami. Okay naman. Wala naman naging problema. Natututo ka naman sa tingin mo. Opo. Natutuwa po mong para sa akin. Wow, yan ang maganda. Kahit kami, natutuwa kami para sa iyo. Kasi nakikita ko sa video na sinesend sa akin na nag-i-improve ka na. Sana nga tuloy-tuloy na eh. Di ba? Okay, may bibigay ako sa iyo Ate Ninya kasi bukas aalis kami. Ha? Baka abutin kami ng 3 araw, ganun. Uwi kami ng Bicol. Kasi alam mo naman, di ba, na dapat nung nakaraan pa ito. O kaso nga lang, akala ko matutuloy yung lakad natin kaya kinansel ko ito. So bukas uwi kami ng Bicol para bisitahin ko naman yung mga tinutulungan ko din doon. So dito na guys si Ining. Ining, halika! Halika muna dito. Hindi ka pa nga sa akin nagbe-bless, pumasok ka na dyan sa loob. O, paano mag-bless? Yeah, kamusta ang school mo? Ayos naman po. Mabait ka sa school? Kamusta? May star ka? Wala. Wala, bakit? Wala kang star? Pero wala ka namang kaaway. Good, appear tayo. Wala kang kaaway, good yan. Oh, okay, so
Kanina, habang kinukuha ni JM tong bag sa sasakyan, nabanggit nga sa akin natin niya yung inabot niya sulat sa akin nung nasa RTI sa Manila kami. Yun nga, may pinasulat siya sa pinsan niya na hindi daw niya kasi kayang sabihin na kung sakali man daw na darating yung time na tayo ay titigil na sa pagtulong sa kanya, kumbaga mamimiss din daw niya kami. Ang team natin, mamimiss niya lahat. Kasi nga, para na din daw talagang, alam mo yun, para na kasi tayong, sabi ko sa kanya, para na tayo dito magkakapatid. So sabi niya, ay may miss nga daw yung mga oras na yun. Gusto daw niya, kung magkakaroon daw sila ng TV, anong gagawin mo? Yung po nakikita ko po kayo. Gusto mo napapanood mo kami. Yan yung sabi niya, na kung sakali man na ganun na yung mangyari, na lumipas ang panahon, na tayo naman ay nasa ibang tinutulungan na, gusto daw niya yung napapanood daw niya tayo. Kasi nga, sabi daw niya para na daw din nga magkakapatid. Kaya, may miss din niya daw tayo lahat. Nang binabasa ko yung sulat, sabi ko, marunong na kagad magsulat sa atin niya? Hindi po ang pasulat lang po. Pinasulat mo pala sa pinsan mo yon. Bakit hindi mo kayang sabihin yung mga ganung bagay? Ha? Kaya sasulat na lang po sa akin. Kapag ba dumating sa punto na gano'n, malulungkot ka? Ha? Kapag hindi na kami dito pumupunta gano'n? Para na rin, kasi po kayo pamilya ko na rin. Kakayanin ko na lang po kahit makakita. Sabi nga natin niya, salamat po sa inyo kasi hindi, sabi niya, ano sabi mo, kahit na tumanda ka, hindi mo makakalimutan. Dahil iniligtas daw natin siya sa tatay niya, parang ganon. Kaya kahit matanda na daw siya, umabot siya sa point na ganon, hindi daw niya tayo makakalimutan. Kahit naman kami atin niya, hindi ka namin makakalimutan kasi sabi ko, ito yung first time na naranasan ko yung ganito, klase ng pagtulong. Na kahit delikado yung pagpunta-punta namin sa inyo dati, alam kong napapanood kami ng tatay mo, sige lang, punta lang kami. Kasi ang ano namin, matulungan ka, masagip ka namin sa tatay mo. Para po yung pinsan ko pong nagbibigay po dating tinapay. Oo. Hanggang ngayon naalala ko pa rin po siya. Hindi mo makalimutan. Hindi rin po. Kasi isa sa tumulong sa'yo. Opo, haba po ng pambili ko ng tinapay. Tinapay, saka po ba ang anak ko, nagbibigay po. Namimili rin po handa sa amin pag Pasko. Grabe. Kahit naman natin niya dumating siguro yung point na hindi na kami nag-vlog dito, bibisita pa rin kami dito. Bibisita kami dito sa'yo. Kasi syempre kailangan malaman din naman namin kung kumusta na yung sitwasyon ng buhay nyo. Di ba? Lalo na gusto kong iwan nga kayo nang magkakaroon kayong pang negosyo. Syempre kailangan din naman mabisita ko din naman yung negosyo ninyo, ano? Kaya huwag kang mag-alala. Kung mangyari man yung sinasabi mo na titigil na kami sa pag-vlog pupunta pa din naman kami dito. Tsaka mapapanood mo naman kami sa TV, di ba? Kung saan man kami naandun, mapapanood mo kami, di ba? Okay, sige, bibigyan kita ninyo ng pandagdag mo dyan sa pera, may dagdag mo. Kasi nga 3 araw din kami mawawala para yan, kawa ka mo. Dalawa. Dagdag mo muna sa pera mo, ha? Ingatan mo ang pera mo, wag mo hayaan na matukso ang anak mo, ha? Okay ba yun? Para mabago yung ugali ng anak mo na ganun, ha? Wag mo siyang hayaan na nakikita niya ang pera mo, ha? Itabi mo ng ayos hanggat maaari kung pwedeng daladala mo lagi, ha? Kasi mainit ang mata talaga sa pera. Madami nagkakasala dahil sa pera. Ha? Okay, so paano? Kami pupunta na din muna sa ngayon. Ha? Dadaan muna kami dyan kala nanay sa lola mo, ay tita mo. Ha? Sige, kamusta mo na lang ako kala Ate Isil, ha? Okay. Ingat po tayo sa natin. Kayo din, mag-iingat din kayo dito. Ha? At pagkatapos naman ng 3 araw, sikapin ko makabisita kagad dito sa iyo. Ha? Tinin niya. Okay. May mga cellphone naman sila, panoorin mo na lang kung saan ako pupunta kami. Ano? Sige, nasa na yung anak mo? Ay, iyak na si, Ining. Ba't ka na iyak? Ha? Hindi pa yung nakakita, ano? Kasi ilang buwan pa lang, ay. Magandang anak ni, Ate Ninya.
O Ining, pupunta na kami. Ha? Sino nagpapalit ng damit mo? Ikaw na? Marunong ka na? Wow, galing naman. Magpakabait ka ha. Tuloy-tuloy mo lang yan ha. Good. Uho daw. Uho. Sabi niya, buti nga ito, marunong mga ano po ito eh. Itong anak natin ninyan na to. Oh, nagburlis ka na dyan. Ay, bakit? Baka masakit dyan. Lagyan mo ka eh. Hindi kaya? Hindi naman. No, sige, punta na kami muna ha. Mag-iingat kaya ito ninyo. O yung mga pinsan mo, sana mabago yung isip nila ha. Ano? Sana mabago na ikaw naman yung bigyan nila ng pagkakataon na alam mo yun, na i-comfort, ano, na asikasuhin, iparamdam sa'yo na kaming pinsan mo nandito lang kami para sa'yo. Sana ganun yung mangyari, guys. Kasi nalulungkot sa atin niya, pati ako nalulungkot para sa kanya na yung sarili niyang mga kamag-anak, pinsan eh, ganito yung nangyayari. Oh, sige na, ha? Punta na kami, sige. Alright guys, at palabas na tayo ng area pero daan muna tayo dito kala tita ni ate niya kasi syempre pumupunta tayo dito sa location nila tapos alam mo yun parang ini-ignore lang natin yung sila na kamag-anak. Syempre dapat daan din tayo, ganun kasi dito eh. Dapat syempre daan ka muna din dun sa madadaanan mo before ka pumunta dun sa isang pupuntahan mo, di ba? So which is sila ano yun, tita ni ate niya, mama ni ate Lindy at wala kasi si ate Isel. Kamustahin din sana natin sila ate Isel, so wala kasi. At nagpapasalamat din nga pala ako kay ate Lynn kasi siya po yung nag-inquire dun sa pwedeng pagganapan ng birthday or debut ni ate niya. Pero tapusin muna natin lahat bago natin isagawa yan. Kamusta po ate Lynn? Paano nyo po nasabi ate Lynn na pumunta ako dito ulit? Hindi, may kagaya sa sakyan pala ka. Kaya pala sabi ni ate Lynn sa akin, nanggaling ka pala ulit dito, may papadala sana ako sa yung saging. Sabi ko, pumunta ba tayo doon? Hindi naman tayo lumabas ngayon. Tapos sabi ko, parang hindi naman, dapat daw bubusin na yun. Kasi kagaya ng sasakyan nyo eh. Okay, pero ibang ano. Okay. Sige ate Lynn, salamat. Salamat pala ate Lynn kasi inaasikaso niyo po yung ano yung sa ano. Ha? At siya yung nakapag-usap doon sa minsan na naming nakainan at nag-send nga sa akin si Ate Lynn ng mga list kung magkano abutin, ganyan, para doon sa ano. Okay, so doon na lang guys kasi dito unang-una nakakahiya kala Ate Lynn na although okay sa kanila, kaso nga lang nakakahiya na alam mo yun, magkakalat tapos asikaso pa dahil nandito sa kanila. Matik yan kapag kabahay mo talagang asikaso mo. Di ba? So, ano na lang, sa ibang area na lang siguro, sa labas na lang. Okay. Wala pa naman tayo ate Lynn ibang update, ano? Okay. Si nanay po pala, saan? Oo nga pala, dun nga pala si nanay umuwi sa kabila. Hindi tayo nakadaan dun. Sa kabila pala. Wala pa sinaisin eh. Wala pa nga po eh. Anak mo rin po ba ito? Bunso mo? Dalawa lang po sila? May dimple ka yata. Sana all. Kasi ito yung panganay ni Ate Lynn, yung nadat na natin nung nakaraan na ano. Yung nadat na natin nung sipag mo? Duty? Wow, yan ang natuturuan ng tamang asal. Tinuturuan maging masipag, di ba? Baka itong bunso ang tagakalat. Bunso ang tagakalat, si kuya ang tagalinis. Okay guys, so muli, nagpapasalamat ako sa mga simula't simula na nakasama natin sa lahat ng naging mission. Especially kay Ate Lynn, kay Ate Isel. Maraming salamat sa kanila sa pagiging matyaga. Diba? Sa pagiging masipag sa lahat ng ginagawa natin na mission. Salamat sa kanila. At syempre, pangalawa, sa inyo na mga manonood, salamat. At ang kalimutan ko, ang pinakauna pala sa taas, syempre. Salamat tayo sa taas na ginaguide tayo sa lahat ng ginagawa. Pangalawa, kala Ate Lynn. Pangatlo sa inyo, mga sponsors. Pang-apat sa lahat ng manonood. Ayun. Salamat ulit muli, Marcos TV Channel, Commander Marcos, Rans TV. At salamat sa cameraman ka JM. At kita-kits tayo sa Bicol, guys. Bukas biyahe kami. By Saturday, Friday kasi boss, by Saturday pupuntahan natin yung mga tinutulungan natin. Sisikapin natin mapuntahan sila lahat. At by Sunday na kami dito siguro babalik ng hapon. Ayun. Maraming salamat ulit. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.